Okay, magandang hapon po mga kababayan, mga ka-DDS dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga OFW at mga seafarers sa iba't ibang mga bansa at yung mga permanent residents ng bansang kanilang tinutuluyan. Ano po, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Welcome to my YouTube channel, no? Ito po yung Dr. Rizal Bonifacio. Yan po yung ating YouTube channel, no? So wala po tayo sa TikTok ngayon kasi kanginang umaga habang tayo po ay nagbo-broadcast sa TikTok ay bigla po tayong nawala sa ere, no? At pagkatapos bigla na lang naglabas ng notice itong TikTok na suspended yung ating live broadcast, no? So yung live access ng aking account ay sinuspindi ni YouTube. So hindi po natin alam kung anong kadahilanan, pero malamang po meron pong nag-report. Yung po ay kasalukuyan natin tinatalakay yung patungkol sa kaganapan doon sa Quadcom na kung saan na-cite for contempt itong si Attorney Lopez, no, ng OBP. At ang nagpa-cite ng contempt ay yung convicted child abuser na representative ng ACT Teachers Party List, no? Itong si Franz Castro. So nakakapagtaka lang dahil ngayon lang po nangyari na tayo ay biglang inoff sa ere ni TikTok sa tagal po ng ating pagla-live, no? So wala tayong alam na naging violation, no? So anyway, before we start with the with our comments or itong mga observations, no, at pagbibigay ng opinion sa nangyari po yan sa account natin kanina, hinihikayat ko po sana kayo na sana yung ating mga followers at yung iba pa, pakisuportahan po ninyo itong ating YouTube channel. Ano po, hindi pa po tayo makakapag-live dahil yung minimum na 50 subscribers ay hindi pa po natin namimit, no? So kaya nga sana itong ating mga followers sa TikTok, nakikiusap ako sa inyo na kung paano nyo ako sinuportahan sa TikTok. So sana ganun din po dito sa YouTube channel natin. Ano po, paki-subscribe na po, no? At nang sa ganun ay maka-reach tayo kahit 50 man lang, ano, para tayo po ay makapag-live simultaneous dito sa YouTube channel, no? So para nang sa ganun yung mga ginagawa natin na very usual, which is yung mga pagtalakay ng mga issues, no, every morning and afternoon, magagawa din natin dito sa YouTube. Ano po? So again, no, paki-tap na rin yung bell button, no, pati yung likes, no, at ito, subscribe, sabi nga natin, ano. So usually talagang iniiwasan natin yung mga ganong pakiusap, pero wala po tayong magagawa sa kasalukuyan, ano po, mga ka-DDS. But anyway, again, to start the conversation and para masimulan natin yung pagtalakay, no. So yun nga po mga kaibigan, mga ka-DDS, naka-live po tayo kanina at nagulat din yung ating mga followers at mga viewers kanina, no, dahil bigla tayong nawala. And at the middle of the conversation with our followers doon sa comment section, may mga ano nga sa atin, nag-chat, no, na meron pa daw bakit ibinan natin, no. Actually hindi nga natin ibinan, bigla tayo pong nawala, no. So far kasi nga dahil tinatalakay natin yan, so ang iniisip po natin baka merong nag-report doon sa ating account regarding doon sa ating pagtalakay sa Quadcom. Pero ganun pa man, sinasabi natin, no, na ito pong ginawa ni TikTok, no, ito po ay tahasan ng paglabag sa karapatan sa pamamahayag, no? Kasi marami na po silang ginagawa ng ganyan, at ito'y nagsimula noong nagkaroon ng agreement ang Presidential Communications Office with the several
social media platforms, no? Like yan nga, ang TikTok, ang Facebook, kasama po itong YouTube, no? Kaya lang mukhang less ang influence nila dito at malakas ang influence doon sa TikTok, no? Kasi syempre pera-pera yan labanan diyan. Alam natin na ang TikTok ay isang negosyo, no? And considering the fact na kung yung pamahalan mismo ang kausap nitong management ng TikTok, so syempre hindi natin maiiwasan yung mga kaisipan na ito ay may kahalong politika bukod doon sa bayad, no? At doon sa parte naman ng TikTok, syempre may kahalo yung pangamba na baka alisin sila. Kasi meron na pong naging panukala o tawag nito, not actually panukala, pero may suggestion, no, na i-ban itong TikTok, no, dahil diyan sa usapin ng South China Sea o West Philippine Sea. At sinusunod nila yung gusto ng Amerikano, dahil sa kasalukuyan po ang TikTok ay inalis at binan din diyan sa US ni Biden, no, sa pag-aakusa na ginagamit ang TikTok para mag-spy, no. Pero ang katotohanan pala gusto lang ng Amerika na ibenta ng management ng TikTok yung kanyang platform dito kay Zuckerberg, na siyang may-ari ng Facebook at ng Meta, no? So kasi tinatalo na nga ng TikTok itong Facebook at Meta. So ngayon part nung propaganda campaign, no? Andyan yung inimbestigahan nila itong management and CEO and president, and at the same time owner nitong TikTok diyan sa Amerika sa Congress, no? So inipit nila, pero hindi ho nila na kumbinsi na ibenta ng TikTok yung kanyang platform sa kay Zuckerberg ng Facebook, no? So dito ngayon ganun din na nangyayari. Nakikita siguro ni TikTok yung mga ginagawa ng ating Quadcom, no? Itong mga alagad ni Croco Martin Romualdez sa media outfit or media networks dito sa Pilipinas, na kapag pumuna, naging kritiko sa gobyerno o sa sino mang mataas na opisyal, particular itong Speaker of the House, talaga pong ginugurgur nila yan, kagaya ng ginawa nila sa SMNI. So ito ay pagpapatuloy lamang nung kanilang mga nasimulan na pagkontrol, no, at panggigipit dito sa freedom of speech, no, ng hindi lang sa pamamahayag kundi pati na rin dun sa mga nagpapahayag ng damdamin sa kalsada na laban sa pamahalaan. So ito yung kanilang ginagawa, no? Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para lupigin ang malayang pamamahayag. At ito rin ang naranasan po natin kaninang umaga, no? Kaya nga tayo ngayon nagtatry, nag-video tayo at i-upload natin ito sa YouTube, no? Kasi ito ngayon parang recording pa lang dahil hindi nga tayo makapag-live pa sa YouTube because of the lack of requirements on subscribers. But anyway, sinasabi natin na itong paglabag sa pamamahayag o karapatan na pamamahayag, ito yung laging isinisigaw ng mga ralista, mga aktivista na kaalyado ng mga terorista rito sa Pilipinas. Nagkataon lamang na itong mga terorista na ito at mga aktivista kaalyado na ng gobyerno, no? So ito yung nakakatakot ngayon dahil katuwang na ng gobyerno mismo itong grupo ng mga leftist, no, mga aktivista, mga kasapi ng teroristang grupo na CPP, NPA, NDF.
So yan po yung nakakatakot sa kasalukuyan ng kalagayan natin mga Pilipino, partikular sa ating mga ka-DDS o yung mga supporters ng mga Duterte, no? So batid natin na marami nang ginawang kaparaanan ng mga political propaganda itong gobyernong ito para sirain ng mga Duterte. No, halos napakarami na nilang ginawang paglabag sa batas. At wala naman po tayong magawa dyan dahil tayo ay isang ordinaryong mamamayan lang, no? Na ang ating boses, ang ating tinig ay hindi naman nila pinakikinggan, no? At ang gusto nila ay sila ang masusunod. Kung ano ang gusto nilang gawin, ayun ang susundin natin. Kung anong ipagawa sa atin, yun ang gagawin natin. Yan ang gusto nila, no? Sa madaling salita, tayo po ay nasa kalagayan, no, ng isang uri ng diktadorya na unannounced or undeclared, no? So nandito na tayo sa ganitong klase ng kalagayan na kung saan pati ang ating mga politiko ay nagagamit na, no, o nagkaroon ng tinatawag nating weaponizing the legislature using the taxpayers money, na itong ating mga ginagawang pagpuna sa gobyerno, no, at mga pagpapaliwanag sa mga nangyayaring issue nagiging sanhi, no, ng mga paglabag sa karapatang pantao at sa karapatan sa pamamahayag, no, ng mga mamamayan. At lagi nilang sinasabi what they are doing is in accordance with the law. Yun ang lagi nilang sinasabi, nasa batas daw yung kanilang ginagawa. Pero tayo na nakakakita ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, nangyayari sa ating mga sa ating gobyerno mismo, no? Yung mga dinaranas na kahirapan, no, ng ating mga kababayan, yung mga pagtaas ng insidente ng krimen dahil sa muling paglaganap ng droga sa bansa, ang pagsisiwalat nito nagiging sanhi ng panggigipit ng gobyerno. Pero magkaganon man, hindi pa rin tayo pwedeng huminto. Nako, hindi tayo pwedeng huminto ng ganun-ganun na lang. Kasi kailangan natin magsalita. So sinasabi nga nila, batas daw ang kanilang sinusunod at kailangan daw naaayon sa batas, no? So kapag yung kanilang mga paglabag sa karapatan ng tao, karapatan ng pamamahayag, hindi nila naikakatwiran yung pagsunod sa batas dahil gusto nila sila yung batas. Pero yung pag-criticize sa kanila, yan ay labag daw sa batas. So ngayon, alamin ba na at alamin po natin, ano ba yung batas? What is law? Ito po kanina yung gusto nating i-discuss sana kaninang umaga, no? Kaya lang tayo nga po biglang nawala sa ere. But anyway, itutuloy po natin, no? For the sake of our viewers kanina, no? Na sana mapanood din nila ito ngayong video na ito at masundan nila. No po? Now, what is law? No? According to the dictionary, yan, no? Law is a set of rules that are created and are enforceable by social and governmental institutions to regulate behavior with this precise definition. So, yung pagpapatupad ng batas, ito po ay rules, no? Na kung saan na ginagawa ng ating mga mambabatas, kaya kasama ang Senado at Kongreso, no? At siya ng mga ipinatutupad ng ating mga kapulisan, kasundaluhan, at kung sakali naman na mayroong mga katanungan o pagkaklaro o paglilinaw, ito naman yung ginagawa ng ating judiciary. Now, ano ba yung importance? What is the importance of the law? Sabi nga natin, no? What is the importance of the law? Yan ang dapat nating malaman. Okay, ang sabi po dito, the importance of the laws. Laws are rules
that binds all people living in a community. Ang batas po, no, ay isang panuntunan, no, o pamantayan na nagpapasama-sama sa ating mga mamamayan, no, na nakalulan sa isang komunidad o isang bansa. Now, bukod dyan, ano pa po ba? Ano ba talaga yung importansya ng batas? Sabi po dito, no, laws protect our general safety. Ang batas daw ay nagbibigay ng proteksyon sa ating pangkalahatang kaligtasan. Yan po ang una. No? And ensure our rights as citizens against abuses by other people, by organizations, and by the government itself. No? Ang sabi po, ang batas daw, no, ay nagbibigay ng proteksyon sa pangkalahatang kaligtasan, no? Ang pagsiguro sa ating mga karapatan bilang mga mamamayan, no? Bilang mamamayan laban sa mga pang-aabuso, no, ng ibang mga tao, ng mga samahan o yung gobyerno mismo. So maliwanag po yung kahulugan o yung importansya ng batas. Ginawa ang batas para proteksyonan ang tao at para papanagutin yung mga nagkakasala sa batas o lumalabag sa batas. So hindi po natin makita, no, kung saan naroroon yung mga paglabag sa batas, no, sa pagpapahayag, no, o yung pagbibigay ng malayang pamamahayag sa mga damdamin. Yan po ay protektado ng ating konstitusyon. No, kaya nagtataka tayo, ito yung batas, at ito yung importansya ng batas, pero bakit nila nilalabag? Gobyerno mismo ang lumalabag. Kagaya ng ginagawa nila na yan, ng mga pagtalakay na yan sa EJK sa Quadcom, na sabi nga natin, 2 taon na yan mahigit. Na ang purpose lang naman ay para ilaglag, o para pahinain, o para tanggalin yung popularidad ng mga Duterte. Para sirain. Para nang sa ganun, yung nagnanais na maging Pangulo sa 2028 ay malayang manalo. Dahil wala na siyang kalaban. No? Sinisira niya yung magiging kalaban niya sa 2028. Ito yung nangyayari po sa ating mga pagdinig sa Kongreso. Wala na silang nagawang halos na mga batas kung hindi nakapokus na lang sa paninira. Yung pagpapabagsak. No? At tinalakay din natin ng mga nakaraan na sa TikTok yung patungkol dyan sa pagkaka-convict, no, dito kay Mark Taguba, na ginamit ng Quadcom bilang testigo laban sa mga Duterte. Ito po ay nakakulong at inilabas nila para lang magsalita at magbasa, magbigay ng mga fabricated affidavits, no, to destroy Congressman Paulo Duterte and his brother-in-law, which happened to be the husband of our Vice President Inday Sara, si Attorney Mans Carpio. So nabigo sila dito uli. So kagaya ng tinatalakay natin kaninang umaga bago pa tayo wala sa ere, sinabi na natin magpo-focus sila ngayon dito sa pagsira naman kay VP Sara dahil nabigo na sila doon sa dalawa sa pagkaka-convict dito kay Mark Taguba. Pero again, sinasabi nga natin, inaano nila yung rule of law, yan ang lagi nilang binabanggit.
Pero sila din yung sumisira. No? Kagaya nung pagkaka-contempt nila kay Attorney Lopez na siya yung Chief of Staff ni Vice President Inday Sara. No, kaya ko siya kinontempt. Dahil napahiya ang Quadcom. Matalino eh. No? Samantalang yung mga abogado na congressman nawawala yung karunungan sa pagiging abogado dahil meron silang script na sinusunod. So kaya nagalit dito kay Attorney Lopez nung sinabi niyang walang karapatan ang Kongreso o yung committee na yon na pakialaman ang mga usaping pananalapi ng Office of the Vice President. Ito yung sinasabing violation doon sa anong tawag nito, yung hinihigitan mo o nilalagpasan mo yung isang institusyon, no? Isang legal institution created by the Constitution of the Philippines. So gusto nila buksan itong mga confidential funds. Walang karapatan kahit sa batas. Hindi nakasaad sa batas na ang Kongreso ay may karapatan na bungkalin, alamin, imbestigahan itong patungkol sa paggastos ng confidential funds. Kaya nga tinawag na confidential fund. Pero pinipilit nilang buksan yan. So nung nangatwiran itong si Attorney Lopez at napahiya nga sila dahil wala naman talaga sa batas. No? So ngayon, nag-impose itong si Franz Castro na violation daw sa House Rule o dun sa rule nila sa komite. Sabi Section 11, hindi ko alam kung ano yung nilagay kasi sa kagaya na sinasabi ni PRRD, panay ang banggit nila sa House Rule. House Rule, sila lang ang may kopya ng House Rule. Yung mga witnesses at yung mga resource persons na pinagkukuha nila, hindi naman nila binibigyan ng copy ng House Rule nila. Para nang sa ganon, mabasa, mapag-aralan ng resource speaker o nung witness na kung tawagin nila, no? Para masagot sila properly doon sa mga tanong. Ang problema nasa kanila lang. So kumbaga sasaksakin ka, alam mong sasaksakin ka pero bawal kang gumalaw. So ganun po ang ginagawa ngayon sa Quadcom. Titirahin nila yung mga resource person na gusto nilang tirahin, no? At yung kanilang nagiging overused yung paggamit ng contempt power ng Congress. Na kapag hindi sumunod sa gusto nila, iko-contempt ka nila. It's either against the law, itutuloy pa rin nila. So, they are disregarding the rights of the witness or the rights of the resource speaker. In fact, pag sinabi po nating resource speaker, hindi po yan accused. Kaya lang, pag nakaupo na yung resource speaker nila doon sa kanilang komite, ang trato na po nila ay accused. Na kapag tinanong nila at hindi sumunod sa gusto nilang sagot, iko-contempt nila. Wala din dun sa batas na ganyan sa inquiry na ang magiging sagot mo lang ay yes or no. Wala po yan. Pero ginagawa ng mga kasapi at chairmanship ng Quadcom sa kagustuhan nilang masunod yung plano, sa kagustuhan nilang masunod yung gustong mangyari ng kanilang speaker. So dinadamay na nila pati yung mga taong hindi dapat madamay. Sabi ko nga kanina, dun sa mga nakaraan nilang pagdinig, pati mga preso, pinaniniwalaan na palalabasin nila yung preso, gagawa ng script, pagkatapos
gagawing affidavit at yun ang paninindigan nilang totoo. So, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng kongreso. Tayo po may edad na 58 na po ako So, ever since na tayo ito, ngayon lang po ng klase ng kongreso na kung saan yung mga convicted criminals na nakakulong ilalabas nila at gagawin nilang mga resources speaker. At pagkatapos, ito yung kanilang palalabasing tama, yung mga sinabi nila. Kaya lang, nabalagbag na nga sila nung makonvict itong si Taguba. So, nasira yung kanilang mga scripted affidavit sa pagkakakonvict ni Taguba. So, ito yung malaking dagok sa kanila. Kaya ngayon, ang pinag-iinitan ngayon nila, itong OBP. Dahil yun dun sa shipment ng Shabu, sumablay na. So, meaning, hindi na nila pwedeng habulin pa itong si Congressman Pulong Duterte at itong si Attorney Mans Carpio. Dahil wala nang legal basis, wala na rin silang legal remedy. So, yung abuse of power, sobra na kapag itinuloy pa nila. So, dito sila ngayon kay OBP. Ito ngayon yung kanilang kailangang puntirehin. So, ginawa na nila ngayon ito sa Chief of Staff ni BP Inday Sara. Kinontempt nila dahil hindi nila matanggap yung kanilang kamalian. At binaliwala nila yung kanilang mga paglabag sa karapatan nitong lawyer na to. Sipin nyo, lawyer ang magpapakontempt convicted criminal only in the Philippines. So makikita po natin dito kung paano gumagalaw itong makinarya ni Martin Romualdez para gipitin ng OBP sa kahit anong anggulo at sa kahit anong kaparaanan. Sinimulan nila yung panggigipit 2023 hanggang ngayon 2024. At hindi lang yon. Tinanggalan nila ng confidential fund. Pero hindi sila makaalis-alis dun sa confidential fund. Sila yung nag-alis ng confidential fund. Pero nandiyan pa rin sila sa confidential fund. Naglabas na ng ruling o naglabas na ng report ang COA regarding do sa 2023 CAF. Pero hindi pa rin sila humihinto. Ayaw pa rin nila. At kung ito ay inquiry in aid of legislation, bakit OBP lang? So malinaw, ito ay isang political propaganda. Kasi OBP lang sila nakapokus If they are trying to know kung paano ginagastos ang CIF, hindi lang dapat yung OBP. Dapat tanungin nila yung iba pang ahensya ng gobyerno na merong intelligence fund. Kasi in aid of legislation So how can you make a legislation specifically and pertaining only to one department or one office of the government? Wala pong batas na ginawa pa ang mga naunang mga mambabatas, na patungkol lang sa iisang ahensya. So hindi natin alam kung paano anong batas yung gagawin nitong mga Quadcom. Itong Tuwadcom. Hindi natin alam kung anong klaseng batas yung gustong gawin ito. Bakit OBP lang? So, ibig sabihin ba nito gagawa sila ng batas specifically for the office of the Vice President? Di kawawa yung mga susunod na office of the Vice President. Yung mauupo bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kasi magki-create itong Tuwadcom o Huwadcom
ng isang batas na specific lang para dito sa opisina ng pangalawang pangulo. So nakakamangha, ha? Sabi nga ni Betong, amazing, no? Only in the Philippines. Kasi para makagawa ka ng isang batas, ang inquiry mo hindi dapat nakafocus sa isang office. So, dapat lahat ng may confidential fund, ini-invite mo yung mga personalities concerned. At hinihingan mo sila ng expertise o ideya. Yan po ang objective ng inquiry. Kaso hindi nga no? Sinabi nga ni kaya sila nasaktan kay Atty. Lopez. Hindi na in aid of legislation. Ang ginagawa nila is investigation. Wala pong nakasulat sa ating konstitusyon, particular sa function ng Congress, no? Na they have the right to investigate. The Congress has no right to investigate. No? Ang batas gumawa ng ahensya. No? The law created an agency, no? Specifically to investigate. Ano ito? Ito yung PNP. Ito ang Department of Justice. Ito yung ating AFP. Ito po yung mga ahensya na naka-assign para sa investigasyon. NBI. Yung ating intelligence community like ISAP sa military. Yung NICA. So ito yung mga intelligence community. Sila yung binigyan ng karapatan ng batas under the Constitution para mag-imbestiga. It's either a crime or a civil case. Hindi po ang Kongreso. Kaya lang ang ginagawa ng Kongreso parang all-in-one. Ginawa nilang package. Sila na yung kongresista, mga mambabatas, sila pa yung investigador, sila na rin yung huwes. So ito yung ginagawa nilang function ngayon. Kung tutuusin po, ito abuse of power. Kaya lang wala pong pwedeng walang tumatayo against the Congress because monopolisado ang Kongreso. Sabi ko nga, they are weaponized mula sa Senado hanggang sa Kongreso, no? May monopolisado po silang lahat, no? Walang sino man ang magki-create ng anumang mga pagtutol dahil doon pa lang budget pa lang sa plenary. Lahat po ng tumutol doon sa budget deliberation for the 2025 GAA sa plenary pinag-aalis po sa mga committee nila. Tinanggal kasi tinatanong pa raw. Meron pa nga kinasuhan na sa ethics committee. Sipin nyo, kapag ginawa ng isang matinong kongresista yung kanyang trabaho, alang-alang sa kanyang mga constituents at alang-alang sa kanyang bayan, at bilang pagtupad sa kanyang tungkuling sinumpaan, ay kakasuhan ka sa ethics committee. Bawal ang kumontra. Kailangan maging aso ka. Yan ang kalagayan doon ngayon sa Quadcom ng maraming kongresista, parang mga aso. Di po ba? Alam natin na ang aso may amo. At kung anong sabihin ng amo, susunod yung aso. Kung kailan sila pakakainin ng amo, doon pa lang sila kakain. At kung anong ipapakain sa kanila ng amo nila, kakainin nila. So yan po yung kalagayan nila ngayon. Nakakalungkot lang kasi tayo ang apektado.
tayo na naglagay sa kanila sa posisyon, tayo na nagbibigay ng panggastos sa kanila at sa paggastos sa mga luho nila, tayo ang apektado at binabaliwala tayo dahil tinanggap na o kinuha na nila lahat ng kapangyarihan. So yun po yung nakakalungkot na katotohanan. Kaya nga marami na, no? Marami na po ang mga taong naghihimagsik ang kalooban. Wala lang magawa. Sa atin lang, marami nagtatanong ano bang dapat gawin, no? Pero wala nga tayong magagawa sa kasalukuyan. But then again, ang lagi ko pong sinasabi sa mga followers natin sa TikTok ay sa 2025, wala na po silang magagawa dyan. They cannot influence us kung sino yung gusto nating iboto, no? So meron silang mga sarili nilang botante, okay, natural yon, no? Pero para takutin tayo, no? Kung babayaran nila, bibili sila ng boto, tanggapin lang po, wala namang problema yon. Sa atin din naman yun, hindi naman nila pera yon. So tanggapin lang natin, tapos iboto natin yung kursunada at yung nararapat, no? Kinakailangan pong mapalitan ang karamihan sa mga senador sa Senado at mas lalong higit dito sa Kongreso. O kinakailangan pong mapalitan yung mga yan. At itong ating mga kandidato na may mga prinsipyo, ito ang dapat nating ilagay. At ang kasalukuyan naman ng mga nakaupo, ng mga kongresista na naging sunod-sunuran sa liderato ng Kongreso, dapat na pong iwaksi. Kung gusto po nating makamit ang pagbabago, bumoto tayo sa bago. Yun lang po yun. Kung gusto natin magkaroon ng mas maliwanag na pag-asa, kailangan nating magbago. At para tayo magkaroon ng pagbabago, iboto natin mga bago, no? At pagkatapos, para nang sa ganun, magkakaroon tayo ng pag-asa na itong mga kasalukuyang nakaupo at nagsasamantala at pumipighati sa atin, mailagay sa katarungan. Mailagay sa kanila ang katarungan para sa atin. Gusto nating makita na sila naman ang inuusig ng batas. Na kung paano nila ginipit ang ating mga karapatan, makita natin na pinagbabayaran nila. Wala na pong iba tayong magagawa kung hindi dun sa kaparaanan ng pagboto. Kaya sana maging matalino po ang lahat pagdating dyan sa pagboto, no? Yung mga alam na natin, kayo dyan na nasa mga lokal ninyo, kung alam na ninyong mga kaalyado ng pamahalaan ngayon yan, at bahagi yan ng mga dahilan kung bakit tayo dumadanas ng maraming sakuna, bakit maraming namatay, no? Sa kalamidad at sa krimen, lalo yung mga biktima ng droga, no? Batid natin na itong mga nakaupo na ito na siyang umuusig sa mga matitinong tao ay may mga pending cases, may mga pending na kaso sa ombudsman na kung saan ginagamit nila itong immunity para nang sa ganon hindi kumilos o hindi gumalaw yung kanilang mga kaso, yung kanilang impluwensya. So yan po ang ginagawa nila, no? Kaya ako po ay nananawagan at humihingi ng pabor sa inyo, na sana pagdating ng 2025 matuto na po tayong mag-isip sa ating mga kalagayan.
no? Bagamat meron silang mga sariling suporta dahil ito yung mga o supporters, dahil ito yung mga nakikinabang sa kanila, pabayaan lang po natin sila. Dahil alam natin na mayorya ng mga mamamayang Pilipino, mayorya ng mga botante, ayaw na po sa kanila. Dahil nakabantad na po sa mata ng maraming Pilipino yung mga ginagawa nilang korupsyon na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao, no? Pagbubuwis ng buhay, hindi lamang sa sakuna, pati sa droga, nakita naman na natin. Iyan ay dahil na nga dun sa mga pulisiyang ipinatutupad ng kasalukuyang pamahalaan. Kaya sana maging matalino po tayo sa pagboto. At muli mga kababayan, bago po tayo magtapos, bagamat ito'y sasandali nga lang, at kasi sinubukan lang natin umere uli dito sa YouTube, no? Dahil tayo ginipit sa TikTok. So November 28 pa po tayo makakabalik sa live broadcast sa TikTok, no? No further notice of violations. Basta kinat off lang po nila. O kaya ako nakikiusap sa inyo na sana suportahan ninyo itong YouTube na to. Kung sino man po yung makakapanood dito, baka pwedeng ma-share nyo at sabi nga natin, mag-subscribe na po kayo. 50 subscriber po ang minimum para po tayo makapag-live broadcast dito sa YouTube. So kaya nakikiusap tayo ng suporta, lalo sa mga supporters natin dyan o followers sa TikTok, no? So again, thank you so much. At tayo magtatapos na muna pansamantala, no? At susubukan natin gumawa uli ng panibagong video bukas, no? At tayo tatalakay ng mga issue at ipopost natin dito sa YouTube, dito sa ating YouTube channel. Ano po? Dr. Rizal Bonifacio. Yan po ang pangalan ng ating YouTube channel, Dr. Rizal Bonifacio. So paki-subscribe na po, paki-hit na po yung bell button para maging updated din kayo. Pag tayo nag-upload, malalaman ninyo, ano? At kung tayo nagla-live, makikita rin ninyo, mano-notify kayo, no? And then paki-like and share na rin po. Again, so maraming salamat po mga kababayan, mga ka-DDS, no? Diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa ating mga OFW, no? Na alam ko marami ho kasi yung mga nanghinayang doon sa nangyari kanina, no? So pero wala po tayong magawa. So dito po tayo, pwede nyo akong sundan dito sa ating YouTube channel, ano po? So maraming salamat po sa inyong lahat, ano? At God bless po. Gabayan po sana tayo ng Panginoon Diyos sa araw-araw. Maraming salamat po.